Paano kung sabihin ko sa'yo na baka mas marami kang liability versus asset nang hindi mo namamalayan? Alam mo ba ang pinagkaiba ng asset at liability? Simplihan lang natin. Ang asset ang mga bagay or investments na nagpapasok ng pera or income sa inyo. At ang liability naman, ang kabaligtaran kung saan kailangan mong maglabas ng pera para dito or hindi nag-generate ng income para sa inyo. Alamin natin ano ang akala ng marami na asset pero ang totoo, liability pala. Number 1 na hindi asset ay ang bagong sasakyan mo. Maraming middle class ang bumibili ng bagong sasakyan sa pag-aakalang asset ito. Alam mo ba na pagkabili mo ng sasakyan at pag-drive mo nito palabas ng kasa ay 30% na agad ang ibababa ng value ng bagong sasakyan mo? Walang masama sa pagbili ng sasakyan, lalo na kung afford nyo naman at kailangan nyo sa pamilya. Pero ang sasakyan ay hindi asset. Sa katunayan, ang sasakyan ay isang liability dahil puro gastos ang kalakip ng pagkakaroon ng sasakyan. Dahil kailangan mo itong bayaran kada buwan kung ito ay niloan mo. Meron kang insurance payment kada taon. Kailangan mo itong i-maintain every 6 months to 1 year. Pag na-damage ang sasakyan, ay siguradong malaking gastusin din ang kailangan mong bayaran. Kaya ang sasakyan ay isang malaking liability at hindi ito investment. Magiging asset lang ito kung ito ay ginagamit mo para mag-generate ng income. Kagaya kung pinaparent a car mo or ginagamit mo sa negosyo mo. May sasakyan ka ba ngayon? Ito ba ay nag-generate ng income para sa'yo? Pakitype mo naman ang kotse kung ang sasakyan mo ay asset. Number 2 na hindi asset ay ang bahay or condo na tinitirahan mo. Totoong napakasarap sa pakiramdam na may sarili kang bahay or condo, feeling achieved ka. At totoo din na malaking achievement ang pagbukod at pagkakaroon ng sarili mong tirahan. Kung meron ka nito, ibig sabihin may sapat kang income at marunong kang mag-manage ng pera. Good job sa'yo. Pero tandaan na ang bahay or condo na tinitirahan mo ay hindi kinoconsider na asset. Kagaya ng kotse, ito ay isang liability. Dahil ito ay kumukuha ng pera sa'yo at hindi nag-generate ng income. Kapag may sarili kang bahay, meron ka ding home loan sa bangko or sa pag-ibig na kailangan mong bayaran monthly. Meron ka ding maintenance at repair expenses. Sa condo, meron ka ding condo dues na napakamahal. Kailangan mo din magbayad ng life at structure insurance, fire insurance, amilyar, at marami pang iba. Yes, having your own home gives you peace of mind, but it's not an asset unless nag-generate siya sa'yo ng income through rentals or naibenta mo ng mas mahal versus sa pagkabili mo at nagkaroon ka ng capital gains. Remember, asset lang siya kung hindi ka dyan nakatira at pinaparenta mo or mabenta mo at kumita ka. Lalo pa siyang liability kung ibebenta mo siya ng mas mura kaysa sa pagkabili mo dahil kailangan mo ng pera dahil may emergency expenses ka. Kung meron kang sariling bahay plus meron ka pang parenta, ang galing mo at financial literate ka. Pakitype naman sa comment section ang landlord kung meron kang bahay or other real estate na asset. Number 3 na hindi asset ay ang mga mamahaling alahas. Mahilig ka bang mamili ng mga alahas para maging investment? Maraming middle class ang bumibili ng alahas. Iniisip na ito ay isang magandang investment at ito ay asset. Pero hindi lahat ng alahas ay asset. Yes, totoo naman na may mga alahas na investment. Pero hindi lahat ng alahas ay investment talaga. Yung mga heirloom pieces ng mga lola or nanay natin na mga ginto noon na mura nila nabili at doble or triple na ang presyo ngayon pag binenta mo, yan, asset yan. Pero may mga alahas na hindi tumataas ang presyo at mas bumababa pa kagaya ng mga diamonds. Maganda at matibay ang mga diamonds. Pero karamihan sa mga ganyang alahas ay hindi tumataas ang presyo
at mas bumababa. Kung ang alahas na meron ka ngayon ay nabili mo ng 10,000 pesos at maaari mong ibenta ng mas mataas dyan at kumita ka, yan ay asset kasi nag-generate ng income sa'yo. Pero kung hindi siya nagbigay sa'yo ng kita, hindi siya asset at siya ay liability kasi nagastosan ka lang. Kaya mas maging mapanuri sa pagbili ng alahas kung gusto mo ituring ito na asset. Type mo naman dito sa comment section ang salitang gold kung asset ang golds mo. Number 4 na hindi asset ay ang high-end expensive gadgets. Ang pagbili ng mga mamahaling gadgets gaya ng mamahaling smartphone, laptop, AirPods, iPad, drone, smartwatch, virtual reality, etc. ay kadalasang itinuturing na asset ng mga tao. Pero dahil hindi sila nag-generate ng income para sa'yo, hindi sila asset. Sila ay liability. Dahil for sure, ang mga taong addicted sa mga ganitong gadget ay never-ending ang wanting to upgrade. And upgrade means more gastos, more money going out of your pocket. At kahit pa man ibenta mo ito, for sure, dahil second hand na, ay talagang higit sa kalahati ang ibababa ng presyo. Kahit bumili ka pa ng pinakamahal na Samsung or iPhone, ay siguradong bagsak presyo yan pag ibibenta mo na. Dahil taon-taon ay may bagong modelo at patuloy ang pagbaba ng value ng mga high-end gadgets na ito. Number 5 na hindi asset ay ang mga mamahalin mong collection. Ang collection ng mamahaling bagay tulad ng branded na sapatos, luxury bags, trading cards, action figures, watches, etc. ay maaaring ituring na asset. Ngunit kung hindi lumalaki ang halaga o nagiging mahirap ibenta, ito ay nagiging liability. Kung bumili ka ng Louis Vuitton na bag sa halagang 100,000 pesos ngayon, at in 5 years from now ay 70,000 pesos na lang, ito ay hindi naging asset sa'yo kasi hindi ka kumita. Pero kung bumili ka ng authentic na Rolex sa halagang 500,000 pesos at naibenta mo ito ng higit pa dahil kilala ang Rolex as classic heirloom piece, ito ay asset kasi nagkaroon ka ng capital gains, kumita ka. Kaya wag basta-basta bumili ng mga mamahaling bagay as collection, thinking na magmamahal ito in the future dahil hindi lahat ng mamahaling collection ay asset. Dahil ang iba, nawawalan ng value over time. Mahalagang maunawaan natin ang pagkakaiba ng asset at liability para maiwasan natin ang mga bagay na akala natin ay magpapayaman sa atin pero sa totoo ay nagpapahirap lang. Kaya mga kabos, mga kamama, choose your investments wisely. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!